Ngayon daw ina-expect natin huling araw ng pagdinig ng House Committee on Yes. Justice. May kinalaman pa rin po sa kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Oo. Kanina po ay ang nakita ko ay si Attorney Melvin Matibag, ang bagong direktor ng NBI. Ano ha? Sino pa ba? BIR. Ano ha? At doon po, meron akong nakitang box eh. Ba? May tambiolo. Box. Box. Hawak mo ang box, Nelson. Wow. Pero teka lang, bago yan, binabanggit po nitong si Congresswoman Laila De Lima na yun daw pong mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na pagbabanta laban daw po sa Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang pamilya at sa dati pong Speaker Martin Romualdez, isa daw po ito sa pinakamabigat na batayan para daw po sa kanyang impeachment. Ang naging pahayag daw po ni VP Sara na may kinausap siya para pumatay sa Pangulo, unang ginang Lisa Marcos at Speaker Martin Romualdez doon, sakaling siya ay mapatay ay ipinakikita lamang daw po nito na siya na hindi siya karapat-dapat. Yun. Na manungkulan dahil sa kanyang hilig sa karahasan. Yan ang naging punto nitong si Congresswoman Laila De Lima. At sinasabi pa po nito na ang mga banta daw po ng Vice Presidente sa naging briefing ay naglalantad sa tunay daw pong Sara Duterte. Yan, ano ha? Paano ba pumasok yung kahon, Nelson? Yan. Ano ba yan? Kwarta o kahon? Ang pinag-usapan nata ay laban o bawi eh. Kwarta o kahon kay Pepe Pimentel pa ata yun eh. Diba? Luma-luma na ata eh. Pagka bubuksan, mamimili ka dyan. Kwarta o kahon, di ba? Ayan. Pero yun ata ay, ano ba yun? Wala dito eh. Yung parang BIR record ata yun eh. Oo, tama. Ano ha? Ito. Hindi daw po nakakuha ng sapat na boto ang motion para buksan ng House Committee on Justice ang kahon na naglalaman daw po ng record. Yan. Yan pala, naglalaman pala ito ng record mula daw po sa Bureau of Internal Revenue, nina Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Atty. Mans Carpio at ng kanilang kumpanya. Dumating pala sa botohan. Ang tanong, ba't kasi nilagay pa sa kahon? Parang... Ganun ba kadami yung dokumento? Sabihin, isang kahon ng laman? Oo, madami yan. Madami. Oo. Ba't kasi ginawa pang sealed ng BIR? Sineryuhan no? Parang hindi makita. Kaya tuloy nagbotohan pa. Kasi kung yan ay... nakabuyang yan at naka-folder. Pwedeng kunin. Ba't kasi ginawa pa ng BIR na iniutos pa sa ilagay yung sa kahon, dapat silyado. Hindi kasi confidential yan eh. Ganon. So bahagi talaga ng proseso yun, ganon? Naintindihan nilang salitang confidential. Ewan ko lang yung confidential pa. Iniimbestigahan nila. Yun ho. Nakikita niyo po sa harapan ni... Selyado, no? Meron pang... May tape pa ata no? So, yun talaga. Kasi tapos pinirmahan pa yung para hindi mabubuksan talaga. Pag binuksan mo yan, makikita na binuksan mo. Parang pirmata nito ni Charlie Mendoza. Di ba? Yan Charlie Mendoza. Yes. Ayan. Ano ba nangyari? Nabuksan nga ba ang kahon? Hindi po nabuksan eh. Ay, bakit naman? Nagdala kayo ng kahon dyan, di naman binuksan. Bumawi eh. Ha? Bumawi. Laban o bawi? Laban o bawi. Sabi bubuksan ko na ba ang kahon? Ba't nagpadala pa sila ng kahon kung hindi naman pala bubuksan? Dinaan ata nga sa botohan, Nelson. Kung bubuksan nga ba talaga ang kahon? Natatandaan ko na yung nangyari sa impeachment din ito dyan eh. Doon sa impeachment ni dating Pangulong R.F. Estrada. Di ba yung envelope na ayaw din nilang pabuksan dahil nga hindi sasang-ayon sa regulasyon. Brown envelope yun naman. Brown envelope yun. Ng batas pero ginigit ng mga prosecution eh. Buksan yan, buksan! Hindi yan po pwedeng hindi buksan.
Oo. Nagkabotohan din nun eh. Nagkabotohan. Ang isa pa doon sa naging controversial, yung Tessie Aquino Oreta eh. Oh. Kasi nanalo yung no, hindi buksan. Oo. Napaka-ending ng konti yung Tessie Aquino Oreta, na-bash eh. Oo. Na-bash yan. Pero nung hindi nabuksan yun, Nagpuntahan sa EDSA yung mga hindi umiyak pa. sang-ayon. Ha? Umiyak pa yung Senate President that time. Oo. Sino ba yun? Lahat na, Nene. Oo. lahat na ng drama nangyari Naging dyan. part, yun pala yung part ng kung mabuksan, okay. Sabi nga, kung truth. hindi nabuksan, Truth yan, truth. Ha? Yun. Dapat buksan yan. Tinanong ko pa si Senador, Rocco noon eh. Oo. Puntahan sila sa EDSA noon eh. yes, Raul Roco. Oo. Tapos, bumaba, napatalsik si Erap. Ayun, tama ka. Nung napatalsik And the rest is history. nung Oo. napatalsik si Erap, ang tanong ko kay Senador Rocco, hindi niyo ba okay na? Natalsik na si Erap. Hindi niyo pa ba pabubuksan yung kasi ang gusto niyo katotohanan Kasi nandun yung Sabi niya, sabi niya sa akin, it doesn't matter anymore. Nangyari na eh. Ako bilang batang report, napaisip ako dyan. Bata pa ako eh. Kasi wala tayong muwang, di ba? Tama. Hindi natin alam kung paano tumatakbong politika noon eh. Napaisip ako, sabi ko, katotohanan ba talaga ang hanap ng mga taong ito? O ibang motibo? O patalsikin lang talaga si Erap? Yun na nga. Kasi kung katotohanan ng kanilang talaga hinahanap, bubuksan nila yung envelope dyan. Ayun. At later on naman, binuksan talaga. Anong laman? Wala po. Yun yung ata yun, Jose Pidal, di ba yun? Jose Pidal documents ata yun. Kung tama ba? Hindi, kay Jose Pidal, kay yun eh. Kay Corona ba yun? Hindi ko na matanda. Medyo basta ganun. Basta ganun. Nung nadinig yung kaso ni Erap, wala naman palang kakwenta-kwenta yung laman ng brown envelope. Doon ko napagtanto bilang isang bagong reporter na ang mga politiko iba ang sinasabi kaysa dun sa talagang agenda nila. Tama ka. Hindi katotohanan ang gusto nila, kundi yung agenda nila na mapatalsik nga si Erap. Di ba? Pero dito naman, sa kahon na dala-dala kanina, aywan ko lang kung ano magiging drama. Mukhang natapos agad eh. Wala nang dramang nangyari, Nelson. Kasi nga nagbotohan. Yes. Ano nung lumabas sa boto? Bumoto po ang 38 mambabatas laban. Tutol sila sa pagbubukas ng kahon. Ayan. 6 lamang po ang pumabor sa naturang hakbang. Yung bang mga hindi... Yung mga tutol na ang gusto ay buksan yan. Ibig sabihin nila, tutol sila na wag buksan. Nagpuntahan ba sa EDSA? Hindi. Nandun sila. Wala na. Hindi. Sobrang init eh. Siguro. Ang init ng panahon. At saka sabi, yung mga tao, alam na, napanood na namin. Di ba? Napanood na namin yan. Sabi niya, sabi ni Congresswoman Jerbil, the motion to open the box is hereby denied. Yan. Meron pa tayong boss doon? Parinigyan natin? Meron. Sige, pakinggan nga natin. Congresswoman Jerbil. With 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So ruled. Ayun. Pero bago buksan niya, kanina narinig ko, tindi ng banatan ng magkakabilang panig. Ang grupo daw po ni Congresswoman Leila de Lima ang nagmusyon para ito'y buksan. Kasama yung ilan pang mga, kung tawagin ay Makabayan Black. Noon pa palang linggo, nadala, at ito pong si Commissioner Charlito Mendoza sa pagdinig noong nakaraang linggo. Sa ikatlong pagdinig ng panel, tungkol daw po sa reklamong impeachment laban kay BP Sara noon pong Miyerkules, April 22, para kumpirmahin ang pag-usumite ng dokumento ng Tax Bureau tungkol po sa Vice Presidente, sa kanyang asawa at sa kanyang mga kumpanya. Gayunpaman, batay po sa Section 20A ng National Internal Revenue Code, NIRC, sinabi ni Mendoza na sa mga mababatas na isusumiti nila ang dokumento sa kondisyon na susuriin lamang ang mga ito sa isa pong
executive session. Ayun. Ayun. Dapat pala executive session. Mm-mm. Kanina kasi ang motion, buksan doon sa harap ng mga mambabatas. Marami po ang tumutol. Tumutol. Oo. Kasi baka mamaya, mangyari din sa kanila, maharap sila sa usapin, magiging bad president ito, Nelson, kapag bubuksan na itong bagay na ito. Ayan. Oho. So, wala naman naging drama. Mukhang nagkaroon pa rin dyan. Nung ngayon pa? Bago pa magdesisyon. Oho. Kasi ang sabi ni Kong Marcoleta, si Kong Paulo. Paulo. Oo, ano sabi? Sabi niya, hawak ko wambit. Kumanta ba? Sabi ng isang congressman. Kasi... Huwag ganyan. Huwag yung gamitin yung mga dito. Seryoso tayo dito ha? Hindi, ang nagpasimula nun si Congresswoman Jerbil Ano ba sabi ni yung sinabi niya, Jerbil, nung nakaraan yung kanyang introductory speech. Anong sabi niya? Siya nagpasimula nun na ang hawak nila ang beat. Ganun ba? Oo, siya nagsimula. So, sinundan lang ni Sinundan lang ni Kong Paulo, kaya nagamit yung so, dapat ang nagtumutol kanina kay Kong Paulo ay unang tumutol dapat kay Kong Luistro. Yes. Pero nung si Kong Luistro, tahimik ata yun. Kasi sa kanyang unang nagsimula yun Ganun ba yun? Ayun ba yung pinagmula nun? Yes. Nung nakaraang pagdinig yun pero sa latest ba, anong takbo ng pagdinig ngayon? Ito to. Bigyan pa natin ng ilang background, may kinalaman pa rin sa kahon. Ang pagbubukas daw po ng kahon, mga kababayan, ay naglalaman po ng tax records ni BP Sara Duterte na pinagtalunan at umano'y character assassination laban daw po sa Vice Presidente. Unboxing ng kahon ng BIR, pinagtalunan nga raw po ito. Sa pagkapatulda po ng impeachment proceedings, hati yung mga kongresista kung dapat pa o hindi dapat. Yan. Kabilang sa mga saan ba yun? Yung labanan ng matitindi yung sagutan naging kapuna-puno daw po ang pagtutol ng ilang kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos. Mismong palang mga kakampi, Nelson, ay tumutol na ito ay buksan. Kabilang po sa mga ito sina Congressman Benny Abante, Joel Chua, gayon din po si Congresswoman Janet Garin na kilalang kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero sila man daw ay tumutol na ito po ay mabuksan. Hindi ka ba nagtataka? Na sila ay tumutol? Oo. Yun lang, di ko alam. Bakit kaya, Baka nga iniisip nila yung mangyayaring Posible. magpupuntahan sa Git ng mga ito, ipaubaya na lamang sa Senado ang pag-unbox. Ayun. Kung gagawin nyo po ito, iakit nyo na lamang sa Senado. Ipinagpaliban daw po yung unboxing ng kahon matapos na igit ng BIR Commissioner Charlie Mendoza na in aid of legislation lang maaari po itong buksan. Kaya yun pala, nagkaroon pala ng mainitang pagkatalo ito, Nelson. Hindi ko kasi gaano nasubaybayan bago pa man daw po ang pagboto sa pagbubukas o hindi ng kahon, idumipensa na po ang House Committee on Justice sa ginawang pagbusisi sa mga SALN, bank transactions at mga negosyo ni BP Sara Duterte sa nakalipas na impeachment proceedings. Ayun. Ayun po, ang naging dahilan na kanina, Nelson. At ngayon, ano ang latest? Wala ba tayong latest doon? Tuloy ko na pala, Nelson, habol na natin. Ito. Yes. Nagkaroon na pala ng botohan. Bukod doon sa buksan mo ang box. Ay napagbotohan na rin pala ng komite kung meron bang probable cause. Ayun. Ito hong impeachment complaint. Ibig sabihin, tinapos na. Tinapos na po nila. Anong hatol? Lahat ng mga miyembro po ng House Justice Committee ay bumoto ng may probable cause sa dalawang impeachment complaint laban po kay BP Inday Sara Duterte. 53 mambabatas ang bumoto po ng pabor sa motion na nagdideklara ng probable cause para po ma-impeach si BP Sara sa unang impeachment complaint na inendorso po ni Congresswoman Laila de Lima at sa ikalawang impeachment complaint
na inendorso naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega at Congressman Abante. Sa ngayon daw po, mga kababayan, ay bubuo na ang komite ng ulat. Isa pa pong majority vote ang kailangan para ipasa daw po ang ulat sa plenaryo. At kailangan naman ng 1/3 vote sa plenaryo para po sa impeachment. Ayun. Pagkatapos daw po nito, pag nakakuha na ng boto, dadalhin naman sa Senado ang articles of impeachment. Sa Senado naman, gagawin ang formal na pong pagdinig para tukuyin kung nagkasala nga ba ang presidente o vice-presidente o hindi. Ayun. Halimbawa, ang sitwasyon lang nasa yung 57, bumoto lahat, ano? 53, 53. Pagdating ba sa plenaryo, pwede silang bumawi? Napag-isip-isip ko, di ba? Pwede naman. Pwede kaya ganun? Wala nang problema doon. Ayun. Depende kung anong magiging boto nila. So sa kabuuan kasi ng plenaryo, parang kung hindi ako nagkakamali, mga 100 plus na kailangan boto eh. So sabihin na natin, itong 53, meron ka ng 53, kailangan mo pa ng almost another 53 pa para makakuha ng 1/3 vote. Di ba? At kapag ka hindi nakakuha ng 1/3 vote, na hindi ito sasampa Sa sa Senado. Ganun ba ibig sabihin? Ayun. Well, yan po ang pinakahuling balita. Nagpapatuloy pa ba ang pagdinig o tapos na diyan sa Kamara de Representante? Sabi naman ng mga abogado ng depensa ay hindi na nila ikinagulat. Inaasahan na rin nilang ganito ang mangyayari dyan. Sa committee level. Yan, tama. Ako naman, hindi rin nakikita ko eh. Ang magiging bakbakan nga dyan, Nelson, doon sa plenaryo. Yes. Kasi, alam mo na, sa kasalukuyan, mataas pa rin yung yung presidential, yung survey nung nakaraan ba yun? Na sino ang pwedeng maging presidente sa 2028? Di ba? Sa Visayas at Mindanao, doon po humakot ng malaking boto ang pangalawang Pangulo. Kaya kung ikaw ay congressman sa Visayas at Mindanao, magdadalawang isip ka na bumoto para ma-impeach si VP Sara Duterte. Dalawa yan, dalawang bagay. Yun na nga. Pwede namang basahin natin yan na dahil halos kung pagbabatayan ng survey ay wala lang tatalo kay VP Inday Sara sa pagkapangulo, baka ito naman ang lalo maging dahilan para gawin na ng lahat ng paraan para wag siyang makatakbo. Kasi kung magiging presidente nga naman siya, kagaya na sinasabi mo, di ba, sa'yo, natatakot maging presidente. Ngayon pa lang gagawin na natin ang lahat ng paraan, wag lang itong makatakbo. Nako. Kung halimbawa, hindi sumampa ng Senado, ano ang pwede? Kasi ang maiisip mo, sumampa ng Senado. Pagdating sa Senado, dalawa pala ang lulusutan din, Nelson. Kailangan niya makakuha ng 1/3 sa Kamara para umakyat ng Senado. Sabi mo nang nakakuha ng 1/3, umakyat ng Senado. Kailangan mo naman ng at least 16 senators na boto para ma-impeach si VP Inday Sara. So dalawang ito parang dadaan sa butas ng karayom. Depende sa karayom yan. Kasi may mga karayom na malaki butas eh. Hindi, bagay sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, Nelson, si Fernando Paul Jr. lang ang nakalusot sa butas ng karayom. Di ba? Kahit butas ng karayom, papasugin ko. Bukod sa kanya, wala na ako nabalitaan. Di ba? Well, yan ang magiging aabangan natin. So kung ang pag-uusapan po, ngayon, Justice Committee, hindi pa nga natin masabi ngayon dyan eh. Sabi nga ni Jaworski, bilog ang bole. Pwede. Ang basketball eh, di ba? Pwede marami pang pwedeng mangyari. Pero ako, Nelson, naniniwala. Diyan pala sa Kamara, mahihirapan na. Ako sa tingin ko, baka patagal-tagalin pa yan dyan sa Kamara at magkaroon pa ng mga massive campaign against VP Sara bago pa. Kasi alam nila, kung lulusot sa Kamara, mahirapan pa rin sa Senado, Nelson. Well, tingnan natin, kung sabi mo nga, bilog naman ang bola, kung basketball ang pag-uusapan,
sa usapin ng impeachment ay ganoon din po naman. Ano ha? Yun. Ano po ba yung mga nabanggit? Ito. Binabanggit naman daw po ni Kong Jerbil na hindi daw po maaari magtago sa likod ng bank secrecy ang kampo ng Vice Presidente para sa pagharang daw po sa pagsusuri ng mga kahina-hinalang financial records ito. Ayon po sa mababatas ang hiling ng konstitusyon para daw po sa pananagutan pampubliko sa isang proseso ng impeachment. Inilabas daw po ng tagapangulo ng House Justice Committee ang pahayag habang ipinagpapatuloy po ang panel ng investigasyon sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni Duterte sa kabila daw po ng mga bagong pagsubok na questionin ang paglalabas ng ulat sa Anti-Money Laundering Council at ang kapangyarihan ng komite na maglabas daw po ng sabina. Well, yun ho naman ang ang punto ng mga nasa Justice Committee, Nason. May bago rin dyan sa Supreme Court dyan. Anong bago? Tungkol saan yan? Impeachment din. May pinapa-impeach na Supreme Court Justice? Hindi, yung impeachment din ni BP, di ba umakyat sa Senado yan? Hindi, sa ano? Meron sila petition ngayon sa Supreme Court. Nung nakaraan taon, di ba? Yes, oo. Hindi, bago ito yung nakaraan taon pa. Okay. So, luma ito. Luma, oh. Yung petition tungkol dun sa, kung tawagin ay forthwith. Okay. Di ba, kine-question yun? Pero hindi pa parang moot na yan? Hindi, kailangan mo talagang desisyonan yun dahil kine-question kung ano nga bang ibig sabihin ng forthwith. Oo. Okay. So, ano ang pahayag ng Supreme Court? Sa botong 14-01, siguro yung one nag-abstain, ay sinabi ng Supreme Court na tama yung ginawa ng Senado. Kasi di ba ang kine-question nila ay bakit pinatagal-tagal, di ba? Oo. Sabi forthwith. Sa lalong madaling panahon. Sabi ng Korte Suprema, ang sumulat pala nito ay si Justice Rodil Salameda. Siya ang punensya. Okay. Dinismiss yung petition dahil pinipilit ang Senadong madaliin ang pagko-convene bilang impeachment court. Ayun, ang sabi dito, sino ba nag-file ng petition sa Supreme Court? Kampo ni BP Sara o taga-Senado? Hindi, ano ito parang ito yung noon pa ha? Okay. Noong ang sabi nila ay bakit pinatatagal? Ang gusto nung petitioner, bilis-bilisan na mag-convene na. Ayun. Ang sabi ng Supreme Court, bagamat nakasulat ang salitang forthwith, wala namang itong nalagay na talagang bilang ng araw. Kailan magsisimula yung forthwith na yun? Yes. Pagkatanggap pa, etc. Kung kailangan mong... ito daw ay nasa discretion ng Senado. Ayun. Oo. Kasi ang nag-quote ata niyan si SP Soto Di ba? Nagkaroon ng debate yung forthwith si Senador Rodante Marcoleta na tumindig dyan Di ba? At ang sa mga tumututol nga, yung Senate President mismo. Chis Escudero pa noon, di ba? Ayun, tama ka. Nung kayo anya sa Kamara, pinatagal ninyo. Tapos nung nakapasa sa Senado, gusto nyo, madaliin nyo kami, forthwith. So yun ang latest. Yan ang latest. Sabi ng Supreme Court, tama ang Senado. Ayun. Wala pa yung... Meron pang petition din ni Office of the Vice President, di ba? Itong latest. Well, sige, wala pa.